Isa sa naghain ng Certificate of Candidacy ay ang nakakulong at kontrobersyal na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Marami tuloy ang hindi maiwasang magkaroon ng samot-saring reaksyon tungkol dito. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat at magandang umaga. Nag-file na nga ng kanyang COC si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador. At marami ang nagtatanong, bakit sa kabila ng mga kasong naisampa na sa kanya, ay naglalakas loob pa si Pastor Kibuloy na kumandidato sa pagkasenador? Ang tanong pa ng iba, nasa na ba ang ating batas? Parang natutulog yata. Isa lang naman po ang kasagutan dyan, hindi po natutulog ang batas. Sapagkat hindi man natin gustuhin man natin o hindi, ay legal po, naayon po sa batas. Sapagkat ayon sa prevailing na law ng ating bansa, kahit ikaw ay may kaso, kahit ikaw nga ay nahatulan na kapag hindi pa final at inyo pang inaapila, ay pwede ka pa rin magkandidato. So ito ba'y dapat? Kasi nagtatanong ang iba, bakit ang isang ordinaryong empleyado ng gobyerno, kapag nasampahan ng kaso at iniimbestigahan, ay meron tinatawag na preventive suspension. Sinususpindi muna siya, hindi muna siya pinaupo, walang sweldo. Itong isang kumakandidato, kahit na nahatulan na o kahit meron na sampang kaso, meron ng probable cause, nakakulong, ay pwede pang kumandidato. Hindi po ang remedyo dyan, pigilan sila na kumandidato. Sapagkat sabi ko nga, ayon po sa batas, pwede yon. Ang solusyon dyan, palitan ang batas. At sinong papalit niyan? Di siyempre ang Kongreso. So yun ang gustong ipunto ngayon. Ano bang ginagawa ng ating Kongreso? Kung ano-ano ang mga ginagawa nilang in aid of legislation na mga hearing, at importante naman yun. Pero itong ganitong klase ng practice, matagal na po ito. Hindi lang naman po si Pastor Kibuloy sa Alice Go. Marami na rin may mga kaso, nakakulong ng iba, na ang iba nahatulan na nga, ay kumakandidato pa. Hindi ba ito problema? Bakit ito ay hindi masolusyonan ng batas? Bakit hindi maremedyohan na ayusin ng batas? Sabi ko nga, hindi naman siguro mali na pigilan muna silang kumandidato. Gaya ng kapag ang isang ordinaryong empleyado ay sinususpindi muna habang siya ay may nakabingbing kaso. At kung hindi man ang isa pwedeng gawin, pwede silang payagan na kumandidato pero magbayad sila ng bond equivalent to the salary and the benefits that they will receive if they win for their entire term. So kung presidente, 6 na taon nilang sweldo, plus benefits kung vice-presidente, 6 na taon, plus benefits kung senador, 6 years din. Pag member ng House, 3 years, and so on. Kakandidato ka, pero magbayad ka muna ng bond. Para, kung ikaw ay ma-find guilty in the future o kahit ikay nakaupo, ay hindi mo na makukuha yung bond na binayaran mo. At papatungan pa yan kung ano pa yung parusa sa'yo. Ngayon, kung ikaw ay ma-acquit, i-refund sa'yo without interest. So, yun ang naisip ko. Kasi para naman merong, kung papayagan natin sila, dahil hindi pa nga naman sila finally na-acquit, meron ng karampatang mga kondisyon. So, maraming pwedeng gawin. Sabi ko nga, nasa Kongreso ang kamay ng batas. At sa kamay din nila ang solusyon dito. So ano pong ginagawa ng ating mga congressman at senador? Hihintayin pa ba natin magkaroon ng in aid of legislation na naman na hearing tungkol dito? Samantalang pwede naman itong remedyohan sa pamagitan ng isang panukala. Hindi mo naman kailangan magtawag ng witnesses. Hindi mo naman kailangan tumawag ng aralin lang yung illegality nito, pero hindi mo na kailangan pang mag-contempt ng mga tao dito. Ito yung talaga sinasabing paggagawa ng mga batas na yung pinaplug yung mga butas ng batas. So,
Ayusin natin to. Ito yung mga klase ng problema na dapat tinutugunan ng legislation. So panawagan sa ating mga kongresista at senador. Marami na pong nagagambala, maraming mga naeskandalo na mga katulad ni Pastor Kibuloy na may kaso na ay nakakatakbo pa rin. Pero sabi nga natin, hanggang hindi natin pinapalitan ng batas, yan po ay legal. Yan mga aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat at balik dyan sa inyo sa studio. Magandang umaga. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.